Tay, sa barangay po si tatay. So tay, ano po sabi mo kanina na kung magsi-self-demolish sila? Kung sila mag-demolish, may makukuha pa yung gamit. Kung anong demolish, sila direct, wala silang makukuha. Binigyan lang ng isang linggo. So ano pong stand ng barangay? Ay, hindi naman kami ang nagpatiray niyan dyan. Kusa lang sila. Dating chairman. So, bago na pala yung chairman dito. So, ngayon wala na nagawa yung kasulukuyang chairman. Wala na. Kausap kapon yung bagong chairman. Ay, sabi niya, wala akong magagawa. Kaya sumunod. Oo. Kasi ito mabuhay lane to, di ba? Oo. Mabuhay lane to. One way to. One way. So yun nga, clear sa barangay, at least sa barangay mismo na wala magagawa. Kailangan mag-evacuate sila, mag-evacuate sila na kusang-kusa nila. Kaya sabi ko nga kanina, hindi yung tayo mga away. Siyempre, inaintindihan naman natin ang buhay ng tao, hindi naman lahat pare-parehas. Pero siyempre, sabi ni Direk, matagal nyo nang kinakinabangan yung karsada. Ibigay naman natin sa taong bayan. Tama. At least napakinabangan nila. Ilan taon. So sir, thank you. Nice to meet you again. Ayan, barangay 668 po dito po sa may Ermita sa lungsod po ng Guerrero. Sabi ko doon kanina, ba't may ilog na dito? Sabi lang, Guerrero River daw yun. Anyway, mga kaibigan, magandang umaga po. Ingat po tayo. Yes, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa may kanto ng Guerrero Corner, Padre Paura. So mga kaibigan, actually itong iba-vlog ko, matagal na tong na-clearing. Panahon pa ni Yorme yun, yung unang upo pa ni Yorme sa lungsod ng Maynila. Pero nung time na yun, nilinis po kasama, so far as I remember, kasama niya po dito si Engineer Saing na naglinis noon. Kasama po yung buong department, DPS, hawkers, lahat nilinis po tong area na to. Ngayon mga kaibigan, sa pagbabalik po ni Yorme, at ako'y napadaan ho rito sa area na to, malapit na to sa Ermita Center, tama di ba tayo? Ermita Center, di ba, kabila? So malapit to sa Ermita Center na to mga kaibigan. Bumalik na naman po ang mga uninformal settlers po rito, especially po sa side na to, nakikita nyo. Yan, nagkakaroon na rin po. Sabi nga ni tatay kanina, may nakausap ako dyan kanina, sabi niya mga baguhan daw to nandito. So yung mga luma daw wala na. So ngayon ito po yung sitwasyon rito. May squatter po sa gitna, ang mga informal settlers sa gitna po ng magandang building rito sa area ng Malate. Ayan po. So ganito po yung makikita mo rito ngayon. Dami mga kubol-kubol na, may mga bahay na rin actually. And then maraming tindahan, maraming kainan. So ang pagkakalam ko, ni-report na ito, marami na nag-report dito dahil nga yung parking dito left and right, basta yung sitwasyon dito hindi mo maintindihan, ang gulo, parang ang gulo ng lugar. Tapos ito 7-Eleven, and so ito po yung address nito, 7-Eleven. So ito nga mga kaibigan, so nadaanan natin at inireport natin yung sitwasyon dito kung nangyayari ho rito. So ito alam ko hindi allowed to kasi tingnan nyo yung parking sa kabila, hindi ko alam kung na-allow din yan kasi tingnan nyo yung mga parking. Actually malapit na to sa ano, yung kaharap lang natin yung US Embassy. Ayan, so pagtawid mo yan sa kabila, ano na yan, Manila Bay. So ayan mismo harap ng US Embassy lang to. So ito yung makita mo mga building dito, magaganda yung mga building dito. Pagdating mo sa gilid, sa bungad, ito po yung sitwasyon dito. So far mga kaibigan, nireport na po ito sa City Hall. So I don't know kung ano pong plan dito, ano pong existing plan dito sa location na to, kasi pabalik-balik lang. Kasi last time last 6 years
last 3 years, sorry, hindi 6 years wala, 3 years lang. Last 3 years, natanggal na ho yan. Pero ngayon, pabalik-balik lang ang nangyayari. So, I don't know. Mahirap po kasi, kasi naghahanap buhay din sila, nakatira din sila sa mga tao din sila. Pero I don't know kung paano ang gagawin ng gobyerno dito. Kasi yun nga sabi, hindi naman daw ito mga luma. Yung mga luma daw na wala na, pero may bago na ng mga musbong. Parang nag-i-evolve na pala ito tayo, no? So ito tayo, yung bahay mo dyan, dati, Wala akong bahay dyan. wala, nakituloy ka lang. Wala. Dito Sa kabila, itong side na to. So ito tayo, bawal din to. Alam mo naman yan, di ba? So paano yan tayo, pag pinalinis na naman to? Wala ako. Tatanggalin mo na. Alis na naman. So kasi katitira, sa tricycle mo lang. Ito yung bahay mo, ito yung secondary mong bahay. Wala ka pamilya dito? Meron. So hindi ka ba nangangamba na so ngayon mga kaibigan, again and again, so I hope ang sabi sa akin, kwento nung kanina din na pinalilinisan dito ito ng barangay, pero I don't know kung kailan o saan at kung paano, kasi siyempre mga tao din yan, di mga pwedeng tanggalin agad-agad yan. So again mga kaibigan, ito pa, double parking. Ay, sa totoo lang, nakakaano din, no? Sa totoo lang, nakakaawa din, pero siyempre maawa ka rin sa kanila, pero I don't know kung paano talaga matutulungan ng gobyerno ng klaseng pamumuhay, sistema ng buhay nila, kung paano sila iayos, kasi marami na rin ginagawang programa ang gobyerno, pero hindi pa rin ito sapat at laging nakukulangan. So yun ang laging left behind. So, kasi mga tao din naman yan, pero tingin ko ayusin naman ni Yorme ito ulit. At the end of the day, paulit-ulit na naman sitwasyon dito, balik-balik. Dapat siguro barangay talaga ang magpo-focus sa mga ganitong problema, especially sa ganyan. So sa kabila, ikot natin yung kabilang side, pakita ko rin sa inyo yung kabilang side doon sa may malapit sa may Ermita Center. So ayan mga kaibigan, dinala po tayo dito sa harap mismo ng Ermita Center, ito po sa may Malate. Mga kaibigan, sa likod po nito, sa ganda ng building na nakita nyo rito, sa ganda ng mga establishments na nakita nyo rito, sa likod po nito meron pong nakatagong sikreto. So ayan, puntahan po natin doon ulit sa kabilang side. Dalawang side ito left and right kasi ito. Meron kasi itong side sa kabila, palapit dito papuntang Avenue of the Arts. So sa kabila, tingnan natin kung anong sitwasyon doon. Alright mga kaibigan, so update natin. Ito po yung area kung saan dati pinag-iba na to, di ba? Dati ito yung mga bahay rito. So tingnan nyo po yung sitwasyon dito. Isang bihay pa lang ako. Ito pa yung tagos nito. Tropa. Mga wiring daw dito Ay boss, tagos pala to dito. Aling dos. Akin na yung dos. Akin na yan. Akin ang sinama ni Dayla yung kay Kuya. Akin na. Hindi na hindi Jeng. Nagpag-ano na ito, nagulat na Illegal illegal yung pagka-demolish dito sa amin. Dati. Kasi naalala ko dati, di ba? No, bagyo-bagyo to dito nagka-problema. Tapos yung okay na, di ba, wala nang bagyo. So kailan yun? 3 years ago? 3 years ago, no? 3 years ago, oo. Tapos hindi naman kasi sila nagpakita ng papel sa amin na demolish. So illegal. Na lang sila na ganito sisirain. Siyempre, mga babae lang naiwan, mga asawa namin na sa trabaho. So illegal. So illegal yun yung pagka-demolish dito. Kagigising lang din namin wala na kami nagawa. So ngayon, anong mangyayari dito ulit ngayon?
Ayun na nga. May document na kayo sa ano ngayon? Inaayos? Hindi ko lang ano kung... Yun na nga nilalakad. Dati, may binigay sila yung ano, yung tawag na. NHA. Yung pabahay? Sa pabahay? Oo. Oo, parang ganun daw yun. NHA ngayon. So nag-apply na kayo? Pero kay ano pa yun? Kay Kay ate. Kay ano? May Mayora. Ay, good morning. Good morning. So, paano yan kung mabibigyan kayo ng NHA, ng pabahay? So, automatic, lipat naman kayo. So, paano naman ang pangkabuhayan? Actually, ganun ang laging problema. Ang importante lang naman yun, may paglalagyan ng mga bata. Mga gamit. So, sinasabi mo dati, illegal yung pagka-demolish sa inyo. Pagka-demolish talaga sa amin. Walang papel, walang sabi-sabi. Sasabihin na siya, ano, illegal. Ay, didemolisin na. Pero alam nyo naman yung side ninyo, di ba? Pero may mga kasama sila mga pulis, di ba? Mga kasama. So, hanggang isang kanto to, di ba? Sinarado nitong lato dito. So, paano yung sistema ng kuryente dito? Alam na. Jumper din. Talon-talon. Pwede kayo natatakot doon, delikado yun. Siyempre, pag na... Siyempre, sa hirap ng buhay, ang ano rin. Kahit sabihin mong may pera ka talaga. Pero kung ililipat kayo, okay lang sa inyo. Okay lang, basta stable lang yung lipatan mo, yung mga anak mo lang. Kasi sa hanap. panahon kasi ngayon, kahit may pera kang hirap maghanap ng lipatan. I agree. Lalo pa yung walang pera. Ano pa kaya? Isang kahit saan. Kaya ngayon lang din. So ngayon nag-a-apply na rin kayo ng document sa City Hall. Meron kung may dami parating na ano. Iba kahapon na yun. So actually, sa urban ata to, no? Sa urban mo kayo nag-process ito. O dati lumapit kami sa organ. Sa organ. So gusto ko lang kasi makita dito ang sitwasyon nyo kasi parang ang liit dito Fairness Pabuhay lane to, sir. ito Mabuhay Lane. Oo, Mabuhay Lane. Bali, parang sinakop na namin. Kasi wala matuluyan eh. Pero nabibigyan na ba kayo ng notice na baka possible na gibain ulit Ito to? pa lang. Nakatanggap na kayo ng notice? Memo. Nagbawa ng memo. So anong gusto nyo sabihin? At least makita ni Orme. At least galing sa inyo mismo, sa bibig nyo mismo galing. Siyempre gusto namin kahit pa paano mabigyan kami ng Pabahay. bahay, ganun kahit sa anong tulong. Basta pwede lang magamit. Kasi mahirap din So kailan yung schedule ng ano nyo dito? Sa urban. Hindi ko lang alam kasi isang linggo lang sila. Isang linggo binigay sa inyo? Dalawa. Hindi yung pumunta ka nga. Sa linggo lang, 1 week lang. So kailangan mag-vacay na kayo, bakwet na ka sa lugar na to. Hirap. So paano yun? Paano kayo magsimula ulit? Ayun na, utak namin puro ano na, utang. Lutang. Baka gusto ko sabihin kay Yorme. Baka makita to ni Yorme. Ayun na nga, yung ano lang, yung Na mabigyan kayo ng maayos. ng maayos nila, ano, lipatan. Kasi ang hirap din mag-umpisa na naman. Ay, may malipatan. Oo, pabalik-balik. Stable lang para sa mga bata. Oo, kasi Lalo pa ngayon, di ba, nag-aaral yung mga bata. Isang taon pa nilang gugulin. Tapos isang So hindi ba kayo binabaha rito? Parang pansin ko parang bahain. Bahain talaga rito. Hanggang dito. Pag nag-ulan dito, hindi abot dito. Hanggang dito. Hanggang building. So tingnan ko nga dyan sa gitna kung ano itsura ng lugar dito. Parang Mas may baha na dyan. kailangan bangka? Isang pa ano dyan. Isang pa. Kailangan bangka. Paano yung pa? Ayan mga kaibigan, so tingnan natin mga dito kung sitwasyon ho rito. Excuse me. Excuse me po, dadaan lang. Dadaan yung hindi gwapo. Ay, so baha-baha rito. Ay, baha-baha nga rito. Swimming pool na pala dito. Oh, kulang na lang tilapia rito. Guerrero Pasig po. Anong tawag dito? Guerrero Pasig. Guerrero Pasig. Ayan. Ito ang sitwasyon dito. Binigyan daw kayo notice dito. Notice? So ayan mga kaibigan. So baha-baha. Swimming pool para dito. Ito pa basura nagkalat. Paano nung time nung walang hakot basura? Hindi dami basura rito. Hindi, ano po, kusang tali lang. Para ano na lang, para at least maano lang. No? Kasi nangangamoy din naman. Yung mga may karapatan po magutos. Ayun lang po. Ayun. Ay, hello po. Ayan mga kaibigan. So, ayan pinapakita ko sa inyo ang sitwasyon ho rito sa looban nitong Guerrero
River. Guerrero River na tawag dito eh. May tawag na pala dyan, Guerrero River na pala tawag dyan. Yan, kasi gawa ng marami may tubig eh. Oo. Ito, may almusal pa dito. Ayan mga kaibigan. So ito po yung sitwasyon nila dito. Napakahirap yung sitwasyon dito ha. Pag mag-ulan-ulan dito, baha-baha rito pare. Hello po. Takay na tayo. Hindi pa na po tayo. Oo nga pala, anong plano nyo nun? Kasi may notice daw kayo na narinig ko. Isang linggo lang daw po eh. Isang linggo lang binigay na palugit sa inyo. So paano yan? May lilipatan na? Ay pa nga po, mayroon na lumipat. Naghihanap mo. Kasi dati naalala ko na pag-ibato dati 3 years ago, di ba? Illegal na ano? Oh. Kasi wala akong binigay na palugit sa amin dito, 3 oras lang. Tapos bigla-biglang na ano, demolition. Tapos mga hindi pala kayo lupon na ano. So ngayon siguro legal na, at least binigyan na kayo ng notice, di ba? Galing na sa city mismo. Ay nga po, mayroon nga po, may mga estudyante po. Ayun lang, oo. So ano, lipat na naman. Ayun. Back to zero na naman. Oo siya. Mag-ingat kayo. Apo, Okay. Ito yung idagdag ilog to, oh. Guerrero River. Guerrero River. So ayun mga kaibigan. So dati 3 years ago napag-iba na itong area na to. So ito nga yun ang sitwasyon dito. Nabigyan na pala sila ng notice na mag-vacate dito sa lugar na to. Pero yun nga, how at paano. So again, ang problema nila, saan naman sila lilipat. So yun naman yung concerns nila. So anyway, mga kaibigan, boss, thank you. Ayun mga kaibigan, so sa ating pagpapatuloy po ng ating pagbablog. So ito, tingnan natin yung mga wiring dito. Ano to? May jumper? Ano jumper? Jumper yata to. Tingnan mo galing sa barangay hall. Ito yung barangay hall kasi nila mga kaibigan. So may nag-jumper galing sa barangay hall. O pailaw dun sa may ano siguro yun. Sa may namatayan. May namatayan kasi dun eh. So condolence sa pamilya nila. So again mga kaibigan, ito po yung sitwasyon dito sa may likod ng Ermita Center. Ito po yung barangay 668. Ayan. So sa kabila meron din puro obstruction kasi rito talaga makita mo dito sa Ermita. Puro obstruction, mga kainan, illegal parking. Ayun. So mga kaibigan, ayan, pinakinggan po natin yung side nila. Hindi po tayo nagpo-provoke ng away, no? Hindi po tayo yung ganong vlogger. Kung kaya kausapin sila on their way, nga ganun yung paghahanap buhay nila, kailangan intindihin natin sila. Hindi naman tayo mahilig mang-away. Ang atin lang alamin din natin ang buhay nila. So alam naman nila palang mali, alam naman nilang maling-mali sila. O alam naman nilang nasa illegal sila. Pero tanggap nila 'yon. Pero syempre titingnan din natin ang brighter side kung ano pwedeng may tulong ng gobyerno sa kanila. So anyway mga kaibigan, this is Channel Reds. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ingat po tayo.